po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 5, verse 14 and 14 to 16. Sabi sa New King James Version, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house." 16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapapurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay karugtong ng ating topic last week. Sino yun nandito last week? Praise the Lord. Magsabi ng Amen. So last week ay napag-usapan natin yung about sa we are the salt of the earth. Diba? Napag-aralan natin, balikan lang natin saglit para sa kapakanan ng mga hindi present last week. No, ano ba yung asin? Ano ba yung salt? Ano ba yung kanyang ginagawa? Bakit tayo tinawag ng Panginoon upang tayo ay maging salt sa mundo o maging asin sa mundo? Salt operates as, number one, ano yung ating topic kung naalala nyo? As a seasoning, di ba? It brings flavor out of food. So, sa ating buhay, sa paglilingkod sa Panginoon, tayo ay may assignment na magbigay ng lasa, magbigay ng flavor, magpalabas ng maganda, di ba? Sa ating community o sa ating culture, sa ating kapwa, di ba? Bilang salt, tayo ang ingredients upang palabasin ang mabuti sa ating kapwa. Amen? Kaya nga hindi tayo dapat ang nagpapalabas ng masama sa ating kapwa. Kung hindi bilang salt na nagbibigay ng seasoning pangpalasa, dapat tayo ay kinakasangkapan natin ang ating buhay upang mailabas natin ang kagandahan, di ba? Ang mabuti, ang kabanalan sa ating kapwa. Hindi upang maging masama ang ating kapwa pag nakasama tayo. Pag naging friend tayo ay napapahamak kung hindi mailalabas natin kung ano yung potential niya, kung ano yung ganda sa kanya, kung ano yung mabuti para sa kanya. Pangalawa, salt operates as preservatives. Yung asin, it helps to preserve food. So tayo bilang anak ng Panginoon, meron tayong responsibility naman to preserve God's truth. Amen? Yung katotohanan ng Panginoon ang ating sinisikap na ma-preserve. Hallelujah! Na hindi ito mawala, na hindi ito yung ating responsibility, na ito'y mai-preserve ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Na ito'y hindi hamakin, hindi magiging walang kabuluhan or magiging mababa ang saysay or kundi kaya naman maaring i-twist ng iba. Kaya kailangan panghawakan po natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, katotohanan ng Diyos. Kaya yung kaaway natin, ayaw niya na panghawakan natin ang katotohanan.
Kasi alam ng kaaway natin na pag pinanghawakan natin ang katotohanan, merong magiging pagbabago sa ating buhay. Di ba? Pag tayo ay nanindigan, pag tayo ay nanalig, nanampalataya sa katotohanan ng salita ng Panginoon, merong pagbabago. Kaya naman patuloy tayong inilalayo o ang mundo ay patuloy na inilalayo ng dyablo sa katotohanan ng salita ng Panginoon o ng katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. And last, salt is a catalyst, meaning to say, kapag ito'y nag-interact sa isang bagay, merong nangyayaring pagbabago. Let's say, nung example natin last week, pag yung tubig, pag yung salt, inihalo natin sa tubig, nagiging na-purify niya o nalilinis niya. So, meaning to say, pag yung asin ay hinalo mo sa mga bagay-bagay, nagkakaroon ng pagbabago. Yung napakatigas na yelo, kahit mabudburan mo ng konting asin, talagang magbabago kahit gaano katigas, matutunaw. Ibig sabihin, meron siyang impact. Amen? So bilang believers, kailangan meron tayong mabuting impact sa ating community, sa ating workplace, sa ating schools, kung nasaan man tayo sa mga pagkakataon na ito, meron tayong impact as a salt. So ngayon naman, sabi sa verse 14, kayo ang ilaw sa sanlibutan. So yung part 2 ng ating topic, be the light of the world. Sabi mo sa iyo katabi, be the light of the world. Mga kapatid, pag ikaw ay nasa kadiliman, mahirap makakita sa lugar na madilim. Halimbawa na lang, sa loob ng bahay, biglang nagka-brownout out, napakahirap kumilos. Napakahirap makita, maliban na lang kung memoryado mo yung lugar, di ba? Kung saan ka dadaan, no? O halimbawa, alam mo kung saan nakatago yung mga flashlight mo, pero pag biglang nag-brown out, mahirap makakita. In fact, hindi ka makakakilos basta-basta. Kailangan mong magdahan-dahan. Kung gusto mo magbasa ng Bible, hindi mo rin magagawa, no? Kapag ikaw ay nasa kadiliman. Sa buhay natin, ganun din po. At nakikita natin sa ating community, sometimes, yung world ay nag-ooperate sa darkness na tinatawag. No? Pinapakilos, pinapatakbo nila ang mundo sa loob o sa gitna ng isang kadiliman. Nakikita natin to sa community, sa some churches. Yung iba naman sa tahanan, di ba? Madilim ang tahanan. Pinapatakbo ang kanilang pamilya na nasa loob ng kadiliman. At alam natin na napakahirap pag puro na lang walang nagbibigay ng liwanag sa loob ng isang madilim na lugar. Napakahirap, di ba? Kaya sa buhay natin, hindi maaari na manatili tayo sa dilim ng ating buhay. Kailangan talaga na magkaroon tayo ng liwanag. Sa dilim, madalas nating makita yung mga sikreto ng buhay. Di po ba? Yung lifestyle ng tao, madaling maitago pagka madilim, kapag ka nasa dilim. Pero sa oras na ito, kailangan po nating buksan yung ilaw. Kailangan nating i-turn on yung switch ng ilaw. Sabi ng salita ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya pag brown out, di po ba? Kahit isa lang na magkaroon ng ilaw, ay magkakaroon na ng effect sa isang kwarto na madilim. Halimbawa, imagine ninyo, biglang nag-brown out sa inyong bahay gabi, napakadilim. Pero sa pamamagitan lamang kung ikaw ay may emergency light, kahit maliit lang, pag inon mo yon, makikita mo na kagad kung saan ka dadaan. Maliit na bagay lang yung ilaw na yon, pero ang laki ng effect, ang laki ng pagbabago niya, ang laki ng tulong niya sa buhay mo dahil hindi ka na mauuntog.
dahil lamang sa maliit na flashlight na meron ka. O kaya sa likod ng cellphone mo. Di ba? Papailawin mo yung flash, makikita mo na. Pero pag wala yung ilaw na yun, napakalaki din ang effect. Hindi mo talaga makita kung ikaw ba may maapakang bubog o tamtax o kung ano, dahil madilim nga eh. Kaya imagine niyo mga kapatid, kung lahat ng ilaw ay paliliwanagin natin, mas malaki ang ilaw, liwanag na magagawa. In other words, kung tayong lahat ay magpapakailaw sa ating buhay, napakalaking liwanag ang magagawa nito dito sa ating komunidad, dito sa ating buhay. No, parang maliit na LED bulb, napakaliit lang. Di ba? Pag umilaw siya, maliit lang ang kanyang liwanag. Pero yung LED bulb na madami na, di ba? Kapag ka dikit-dikit na at madami at sabay-sabay na umilaw, napakalaki ng nagagawa, napakaliwanag ng ilaw. Kaya nga, napakahalaga na ito'y paliwanagin natin. Sino dito yung pag minsan umaga, madaling araw, biglang lalabas sa kwarto, halimbawa, iinom ng tubig sa bahay, sa mga bahay ninyo, patay lahat ng ilaw. Pag bukas yun ng ilaw, anong nakikita nyo sa loob ng bahay? Pag nakapatay ang ilaw, minsan pag bukas mo na switch, nagugulat ka pa eh. Di ba? May dadaan pa sa paa mo. Nagmamadaling magtago. Ha? Siguro yung mga bahay nyo napakalinis, no? Kasi tuwing gabi, pag nagbukas kayo ng ilaw, halimbawa madaling araw, wala kayong ibang mga kapitbahay, wala kayong ibang mga borders. Tama ba? Malilinis ba yung bahay nyo talaga? Na ano yung ibig ko sabihin? Pag bukas mo, minsan nagugulat ka. Minsan nag-aanuhan pa, nagaganunan pa. Di ba? Minsan, sila pa yung ano eh. Di ba? Sila pa yung mga parang, doon, pag gabi na, naglalabasan. Diba, madami na yan. Daga, ipis, gagamba, kung ano-anong mga nandoon sa bahay mo na hindi mo nakikita dahil madilim. Pero once na binuksan mo yung switch ng bahay, pagliwanag, lahat sila nagkukumahog na magtago, magtakas, mawala. Diba? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, minsan ganun din eh. No? Hindi natin namamalayan, namumuhay tayo sa kadiliman, napupuno na pala ng ipis yung buhay natin. Napupuno na pala ng gagamba, napupuno na pala ng mga daga yung buhay natin, yung spiritual life natin, na kailangan na nating i-on yung ating liwanag na nanggaling kay Kristo. Amen? Huwag tayong masanay na mamuhay sa darkness. Kasi yung mga ganyan, yung mga bagay na yan, yung mga ipis na yan, yung mga dumi na yan, yung mga daga na yan, pag pinabayaan natin yan, ay magbibigayan ng sakit sa ating buhay. Hello? Diba? Magbibigay ng mga virus. Kaya magtataka ka, magkakaroon ka ng sakit, yun pala ay ang nagdala yung mga bagay na yon. Bakit? Kasi hinayaan mo na mabuhay ka sa kadiliman. Kaya wag nating hayaan na mamuhay tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kailangan paliwanagin natin lagi ang ilaw ni Kristo sa ating buhay. Hallelujah! Kaya nga, yung iba sa atin nakakalungkot dahil nasiyahan na, nakapag-adjust na mabuhay sa tinatawag nating darkness. Di ba? Kumbaga, okay na sila na nakapag-adjust na ang kanilang buhay, ang kanilang mata sa kadiliman. Diba? Kaya nga, minsan pag biglang brown out, tapos biglang umilaw, halimbawa yung emergency lights o yung flashlight, diba? Biglang nag-a-adjust yung mata natin, diba? Kasi nasanay na siya na madilim eh. Halimbawa, matagal yung brown out, blackout sa buong street ninyo. Tapos biglang umilaw, di ba parang yung mata mo, parang ayaw niya na, nasisilaw na siya, ayaw niya na ng maliwanag. Bakit? Kasi nasanay na siya sa dark. Nasanay na siya sa dim, nasanay na siya sa madilim. Kaya sa buhay natin, huwag nating hayaan mga kapatid na yung ating buhay, masanay na lang tayo sa madilim, na komportable na tayo sa dilim, na komportable na tayo sa ganong pamumuhay. Kahit nakikita natin at alam nating mali yung ating lifestyle, yung ating pamumuhay, nasanay na tayo sa dim, ayaw na natin ng liwanag.
Kailangan mga kapatid, paliwanagin natin lagi ang ating liwanag, sabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa verse 14, you are the light. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kailangan i-on, buksan natin ang ating ilaw sa ating buhay nang sa gayon magsialisan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglago bilang anak ng Panginoon. Hallelujah. Roman number 1, you are the light. Point number 1 natin, magbibigay lang ako ng 3. Point number 1 natin, you are the light. Ikaw ang ilaw. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang ilaw. Ikaw ang ilaw, sabi ng Panginoon. Kaya pag meron ng ilaw, meron ng clarity. Meron ng liwanag na clear na sa'yo. Di ba? Hindi ka na nanghuhula. Dahil mayroon ng liwanag sa buhay mo. Hindi ka na nagbabakasakali na tsambahan lang ang buhay mo. O kaya yung mga desisyon sa buhay mo, tsambahan lang kung mag-work ba to o hindi. Yung naisip mong plano, desisyon, tsambahan lang kung mapapaganda ba nito ang buhay mo o mapapahama ka, hindi. Pag meron kang ilaw sa buhay mo, sabi ng Word of God, you are the light, meron ka ng clarity, meron ka ng understanding. At higit sa lahat, pag may liwanag sa buhay mo, wala nang panahon ang darkness na manatili. Kasi sa tuwing binubuksan ang ilaw, ang dilim ay nawawala. Hello? Sa oras na buksan mo ang liwanag, ang ilaw sa kwarto mo, walang choice ang dilim kung hindi lumayas. Hello? Meron ba kayo dito na pagkatapos yung, halimbawa isang buong kwarto, pagkatapos yung i-on yung switch, yung kalahati ng kwarto madilim, yung kalahati lang ang maliwanag? Hindi, di ba? Pagka bumbilya yung gamit mo, pagbukas mo, walang choice yung dilim, alis agad siya. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung dilim, mga kapatid, ay isa lamang siyang, nangyayari lamang ang kadiliman kapag ka-absent ang liwanag. Kumbaga wala siyang ibang power eh. Wala siyang, hindi niya kayang maging madilim sa sarili niyang paraan. Nagiging madilim ang isang bagay kapag ka-absent ang liwanag. Nagiging madilim ang isang kwarto kapag kapundido ang ilaw, kapag kasira ang switch. Pero kapag kaayos ang switch, kapag kaayos ang bumbilya, pag inon mo yan at may kuryente, pag umilaw yan, walang choice ang dilim kung hindi ka aalis siya at aalis talaga siya at magliliwanag talaga ang room na iyon. Kaya sa buhay natin, ganun din. Kung bakit pakiramdam natin parang madilim ang direksyon ng buhay natin, yung plano natin, yung sarili natin, hindi natin malaman kung ano ba ang mabuting gawin, piling natin palpak ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi natin makagawa ng tama, palagi na lang tayong nagkakamali, palagi na lang tayong nabibigo, pakiramdam natin ang dilim ng buhay natin. Pero ang totoo niyan, nawala lang talaga ang liwanag sa buhay mo. Hinayaan mo lang talagang mapundi ang pananampalataya mo sa Panginoon. Pero sa oras na magbalik ka sa Diyos, sa oras na kilalanin mo uli ang Panginoon sa buhay mo, mag-aalab ulit, magliliyab ulit ang liwanag. At tiyak, yung kadiliman, kung anumang kadiliman na meron ka na nararamdaman mo sa sarili mo, ay aalis yan, wala yang magagawa dahil nandyan ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, darkness cannot stay when there is light. Hello? Kung may liwanag, walang dilim. Hindi pwedeng magsama ang dilim at ang liwanag. Hindi sila pwedeng mag-mix. Kaya sa buhay natin, palagi sabi ng Panginoon, maging liwanag tayo ng sanlibutan. Darkness and light cannot be in the same time at the same
place, no? Cannot be in the same place at the same time. Kaya, we are called to be light. We are called to tell the people the truth, to dispel darkness. Nandito tayo sa mundo na ito para magliwanag, para alisin kung ano man yung kadiliman sa mundo, itama kung ano man yung mali na ginagawa ng mundo. At higit sa lahat, ang sabihin natin sa sanlibutan kung gaano ng Diyos kamahal ang tao. Kung gaano ng Diyos kamahal ang makasalanan. Kung gaano ng Diyos na gusto na ang tao magkaroon ng liwanag sa buhay, magbago at magkaroon ng maliwanag na direksyon mula sa Diyos. Yun yung liwanag na dadalhin natin sa sanlibutan. Na magkaroon sila ng kaligtasan. We are the light. We are to carry the light. Kahit pa ating, anong tawag dyan? Yung buhatin, pasanin. Kahit pa pasanin natin ang liwanag sa ating buhay. Ating isabuhay ang liwanag. We are to be light. Ang problema lamang na nakikita natin, mga kapatid, kapag kinakailangan ng liwanag ng mundo kung minsan, tayo ay nasanay na sa kadiliman. Imbis na tayo ang magbigay ng liwanag, nasanay na tayo sa mundo ng parang bumagay na lang. No? Madilim yung sitwasyon, ay ayoko na lang magsalita, ayoko na magkomento, dadaloy na lang ako sa kung anong ano ng karamihan, desisyon, kahit alam mong yun ay mali. Diba, humaayon na lang tayo sa circumstances na nangyayari instead na hinahayaan dapat nating magliwanag yung ating ilaw kung minsan pinapatay pa natin para mag-blend in tayo sa iba. Yan ang nagiging problema minsan ng ibang tao na dapat nagiging liwanag ay sumasama sa mga gawain sa dilim. Kaya kung minsan hindi nabibless yung ating mga tao na nakasalamuha sa atin, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kamag-anakan, bakit nahihirapan tayong iakayin sila sa paglilingkod? Kasi kung minsan nagbi-blend in tayo sa kanila. Sumasama din tayo sa kanila. Paano tayo magiging effective na magbigay ng liwanag? Kung paminsan-minsan, kung occasionally, nagpapatay tayo ng switch ng ilaw at nagbi-blend in tayo. Hayaan mo na, Pastor, birthday lang naman, konting shot lang. Ha? Konting ano lang, nagkatuwaan lang, ganito, ganyan. Tapos sa susunod na linggo, makikita ka nila, nag-evangelism ka. Mag-ano tayo sa Panginoon, ha? Oo, sa Panginoon. Tapos next week, pag birthday na naman ng kumpare, mando ka rin, tumutungga ka rin. Sabi nung isa, may nahuli, "O Brad, bakit ka nandyan? Sa ano? Bakit ka pumapasok sa bar, sa club?" "Ay, Pastor, nag-evangelism ako dito eh." Palusot pa eh. Galing nahuli lumabas, may nakakita, sinabi sa pastor. "Eh, Pastor, kasi nag-evangelism ako doon, namimigay ako ng tracts." Di ba? Siguro nga kung totoo, mabuti, pero duda ako. Kasi kung minsan yun ang nangyayari, na tayo ang manatili sanang liwanag, pero ang nangyayari, mga kapatid, umaayon tayo. Sabi ni Lord, "You are the light." Sabi mo sa iyong katabi, "You are the light." Ikaw ang ilaw. Walang iba. Ikaw ay linigtas ng Panginoon, ng Diyos, upang mag-ilaw, maging liwanag. Huwag mo nang patayin, huwag mo nang i-off. Kung hindi, mamuhay tayo ng mayroong kaliwanagan sa ating buhay. "You are the light of the world," verse 14. "A city that is set on a hill cannot be hidden." Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol
ay hindi maitatago. Ano ibig sabihin nito? Point number 2, don't hide your light. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong itago yung ilaw mo. Huwag mong itago. Dahil you can't hide your light. Napakahirap mga kapatid itago ng ilaw sa buhay natin. Hindi ka masaya kung hindi mo pinapailaw. Diba, halimbawa ngayon, magpapasko, madaming mahilig sa sa Christmas tree, Christmas lights, di ba? Mga parol, ganyan. Pag hindi mo papailawin yun, walang saya. Boring pa rin, walang nangyari. Pero pag inon mo yung switch, umiilaw siya, ay nakakatuwa, di ba? Ang ganda pala. Ang ganda ng Christmas tree kapag gabi na, tas pinailaw lahat ng ilaw, ang liwanag, ang ganda, oy. Yung bahay na maraming dekorasyon ng mga ilaw-ilaw, ang ganda. Pero pag nakapatay yun, pangit. Kaya sa buhay natin, pailawin natin yung ilaw sa ating buhay upang maging maganda ang takbo ng ating buhay. Kasi naroon yung ilaw Ayaw lang nating pailawin. Ang hirap magtago ng isang bagay na dapat nakalabas. Alala ko yung, bang memes yun sa sa Facebook ba yun or video ata yun na yung pusa, parang nakalunok siya ng ewan ko kung bolang umiilaw yun. Tapos, tinatago niya sa amo niya na hindi makita. Nakaganon lang siya sa gilid. Di umiilaw sa tiyan niya. So, alam ng amo niya na yung may nakain na ilaw. Hindi ko alam kung ano yung nakain. Siguro laruan na umiilaw-ilaw. Nakaganon lang yung pusa, ayaw niya magpahalata Pero hindi niya maitago kasi gumaganon Para siyang Christmas light na nasa loob ng katawan niya. Nakikita mo talaga yung ilaw na ganon. Minsan ganon yung ibang Christian Tatago lang na ganon. Pinipilit nilang itago kung sino talaga sila, yung liwanag ng Panginoon. Pero anong sabi dito ng Word of God? Don't hide your light. Kailangan ipakita. Kailangan mabuhay tayo. Huwag nating hayaan na masanay tayong na nakatago lang yung liwanag ni Kristo sa ating buhay. Kaya dapat stop trying to hide it. Tigilan natin ang pagnanasa o pagnanais na itago yung liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Ang tagal-tagal mo ng mananampalataya, hindi alam ng kaklase mo. Ang tagal-tagal mo ng Christian, hindi alam ng katrabaho mo. Ang tagal-tagal mo ng mananampalataya sa Panginoon, hindi alam ng kapitbahay mo. O yung mga kamag-anak mo, dapat ipakita natin. At ang pinakamagandang pagpapakita ng liwanag ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Hindi lamang tayo sa salita, magaling, na tayo ay Christian, na tayo ay born again. Kung hindi, dapat sa ugali natin, sa ating pananalita, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa lahat ng bagay na ginagawa natin araw-araw, dapat makita yung kabanalan, yung liwanag. Amen? Kaya nga sabi dito, huwag nating itago. Huwag nating ikahiya. Sabi ng verse 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sabi sa English, yung light ay linalagay sa lampstand, sa patungan. Isang kahangalan yung pag nagpailaw tayo, tapos ilalagay natin, itatago natin. Anong sense nun? Nagsayang ka lang ng gas, nagsayang ka lang ng battery, nagsayang ka lang ng kuryente. Kaya pag nagpailaw, dapat ipinapatong, inilalagay sa talagang mataas na lugar, nang sa gayon yung liwanag niya ay kumalat at magbigay siya ng liwanag sa buong kwarto o sa buong bahay. Kaya nga ako, nung nakaraang nagba-brand out dito, bumili ko ng maraming power bank. Kasi ang hirap dito sa church. Pag medyo malaki ka,
minsan 3 lang kaming nakatira. Ang laki-laki, tapos walang ilaw. So sabi ko, bibili ako ng power bank para in case na madaming power bank, parang 10 ata binili ko. Tapos yung maliit na ilaw, para isasaksa ko lang doon, iiwan ko sa mga gilid-gilid kung gagamitin namin, saan kami pupunta. Kaya lang, ang dami kong binili, di naman nag-brand out. So hindi ko rin siya nagamit. Kasi nga yung ilaw, kailangan nakalagay sa mga patungan, sa talagang yung purpose niya maliliwanagan ng mga tao. Ibig sabihin, ilalagay siya where it can have the most impact. Yung liwanag, inilalagay natin kung saan siya tuluyan at mamamaximize mo talaga yung liwanag na ilalagay niya. Kaya inilalagay sa taas. Kaya nga kapatid, sa buhay natin, tayo minsan nilalagay ng Panginoon sa mga lampstand. Kung minsan itinataas tayo ng Panginoon, itinataas ng Panginoon yung posisyon natin sa trabaho, itinataas ng Panginoon yung job, yung opportunity, yung promotion, ine-elevate tayo ng Panginoon, hindi para itago yung light, kung hindi pag nandun na tayo, naiangat na tayo ng Diyos, magliwanag tayo doon at makagawa tayo ng mabuting bagay sa ating mga nasasakupan. Kaya alam nyo, minsan, tinatakot tayo ni Satan. Ayaw ni Satan na ma-promote tayo. Ayaw ni Satan, minsan, binubulungan tayo ng masama. Huwag ka, naku, yung promotion, dagdag responsibility yan. Naku, di mo yan kaya. Dagdag yan, ang dami mong pananagutan, ganito, ganyan. Pero alam nyo ba, gusto ng Panginoon talaga tayong i-promote? Gusto ng Panginoon tayong itaas. Gusto ng Panginoon tayong lumago, tayong nakalagay sa posisyon na mataas. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, pag nandun tayo sa mataas na posisyon, doon tayo nagkakaroon ng mas malakas na impact sa community. Amen? Kaya wag tayong matakot sa gusto ng Panginoon na i-elevate tayo, na itaas tayo ng Diyos. Kasi diyan tayo magkakaroon ng oportunidad na yung liwanag ng Panginoon talagang maipapakita natin sa kanila. Kaya minsan nakakalungkot yung gusto ng ibang Kristiyano, ay dito lang ako sa gilid, mahiyain ako ayoko ng hindi ako napapansin Hindi, yan ang gusto ng kaaway natin na maganyan lang kayo lagi, parang maliitin mo lagi yung sarili mo. Pero anong sabi ng Panginoon? Gagawin kitang ulo, hindi buntot. Di ba? Sabi ng Panginoon, gagawin ko kayong leaders. Gagawin ko kayong great people. Ipopromote ko kayo sa work. Gagawin ko kayong manager, supervisor, VP, president ng company. Bakit? Para magkaroon ng kapangyarihan na yung company na yon ay maging magliwanag at maraming mga tao ang makakilala sa Panginoon. Amen? Kung kayo man ay nandun sa politics, kung kayo man ay naupo sa mga ganon government agencies, sa mga na kayo man ay naging politiko, halimbawa, gamitin ninyo yung inyong kapangyarihan para ang salita ng Panginoon ay maibahagi at ang liwanag ninyo ay magbigay ng impact sa mga tao. Kaya huwag tayong matakot. Amen? Huwag kayong matakot ma-promote. Huwag kayong matakot na bigyan kayo ng responsibility, ng kapangyarihan. Dahil yan talaga ang kailangan. Yan ang gusto ng Panginoon. At dyan kayo ilalagay ng Diyos upang magliwanag kayo at maparangalan ng Panginoon sa inyong buhay. Kaya nga, sabi dyan, inilalagay iyon sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ganon din sa tahanan natin. Sa tahanan natin, kailangan ng liwanag. At tayo ang gagamitin ng Panginoon. Kung yung mga mahal natin sa buhay ay hindi pa mananampalataya, o hindi pa naglilingkod sa Panginoon, paliwanagin natin ang ating ilaw sa ating pamilya.
sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa trabaho natin, sa community natin. At gagamitin ng Panginoon yung liwanag na meron tayo upang sila ay magkaroon din ng liwanag sa buhay. Kaya sasabihin nila, anong meron dito sa taong to? May kakaiba, di ba? Pag ikaw ay namumuhay sa liwanag, sasabihin ng mga tao, may something sa kanya. Bakit sa tuwing nakakausap ko siya, kahit may problema ako, pag pinayuhan niya ako, nabubuhayan ako ng loob. Bakit kahit may problema ako, may ganito ganyan, pag siya ay nagsasalita, parang nagkakaroon ng saya, ng kapayapaan yung puso ko. Ganun tayo. Ganun tayo inaasahan ng Diyos na magkaroon tayo ng impact sa mundo. Hindi yung pag nakausap natin yung tao, lalong na ano yung buhay niya, napasama. Pag nanghingi ng payo sa atin, lalong nagkagulo, lalong ano. Kailangan yung liwanag natin, mga kapatid, ay manatili sa ating buhay. You are the light. Don't hide your light. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, sabi ng verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alam nyo yung liwanag, napakarami niyang kayang gawin sa buhay. Napakadami niyang magagawa sa mundo, sa ating buhay, di ba? Marami siyang magandang naidudulot yung liwanag. Halimbawa, ikaw pag may ubo na hindi gumagaling, kailangan mo ng liwanag ng araw minsan. Yung morning sunlight, kailangan mo minsan magpainit, yung likod mo nakatutok sa init ng araw. Para lumakas yung baga mo, para gumaling. Naalala ko nung kasagsagan ng COVID, nagka-COVID ako. Actually kami ni Pastor Maricardi lang namin yung sinabi. COVID kami, pero ako yung talagang tinamaan. Kahit magaling na ako, may tinatawag na post-COVID na tinatawag, na kahit wala ka ng COVID, pero yung lungs mo, hindi pa siya nakarecover. Di ka makalakad, mga 10 hakbang ka lang, hapong-hapo ka na pagod ka na. So anong ginagawa ko para lumakas yung aking lungs? Tuwing umaga nagpapainit ako, mga alas 8, ganyan, o alas 7, nakaano lang yung likod ko. Minsan nakahubad nga ako, talagang nakatutok sa araw yung likod ko. Kasi nga, nakakatulong siya. Nagbibigay siya ng lakas. Di ba? Yung mga baby, pinapainitan. Meron siyang effect na maganda sa buhay. Yung liwanag sa mga plants ay pagkain. Di ba? Sa mga dahon, halaman, ano bang pagkain para sa kanila? Yung sinag ng araw. Yung liwanag, napakaraming pakinabang. Di ba? Kaya sa buhay natin, kung nagliliwanag si Kristo sa buhay mo, napakarami mong pakinabang. Napakarami mong natutulungan. Napakarami mong nabibigyan. Yan ang isang nagpapatuloy na nagliliwanag. Ang liwanag ng Diyos sa buhay mo dahil meron kang ginagawa para sa Kanya. Hello? Kaya nga sabi ng verse nating binasa, let your light shine before men, and they may see your good works and glorify the Father, your Father in heaven. So sa ating buhay, mga kapatid, kailangan tayong gumawa. Kailangan tayong kumilos. Kailangan tayong gumawa ng mga mabubuting gawa. Dahil usong-uso na sa ating community, sa ating generation, yung pagiging self-centered. Yung palagi na lang sarili natin. Ako, minsan tinuturuan pa tayo ng mga palabas dito, mga pelikula na maging sakim tayo, na sa atin lang lahat, na sa atin lang. Pero ang gusto ng Panginoon, maging channel of blessing tayo sa iba. Maging channel of blessing tayo para gumawa ng good works. Hello? Kanina, pagka tinatawag natin, pag sinasabi natin good works, pahina ng pahina eh. Ayoko, Pastor, ikaw na lang. Di ba? Pero alam nyo mga kapatid, gumagawa tayo ng mabuti hindi para tayo ay maligtas. Kung hindi, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa dahil tayo ay ligtas.
Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yung kabutihang ginagawa natin sa kapwa, hindi para maligtas tayo, kung hindi dahil ligtas na tayo. Kaya tayo gumagawa ng mabuti sa iba. Lalo na nawala tayong inaasam na kapalit. Yun talaga yun eh. Yung tumutulong tayo sa kapwa natin na hindi tayo, yung tinutulungan natin na hindi tayo nag-e-expect na may babawi ito sa akin pagdating no. Madaling tumulong dun sa tao na alam mo, ay, ngayon wala pa to pero may potential to pagdating ng panahon. Makakatulong din to sa akin kaya tutulungan ko to ngayon. Madaling tumulong dun eh. Pero dun sa mga tao na walang-wala, na alam mong wala kang mapapala, pagkatapos mo silang tulungan, yun ang gusto ng Panginoon. At doon tayo talaga tinawag ng Diyos. Alam mo, noon, hindi lang namin nagagawa na ngayon. Minsan pag nagbe-birthday kami ni Pastora Maricar, minsan nung dalawa lang kami dito sa church, ang ginagawa namin, imbis na magse-celebrate kami ng maraming pagkain, meron pa rin naman, pero ang ginagawa namin, nagbibigay kami ng mga food sa mga less fortunate. Magdadrive lang kami, tas may madadaanan kami. Pero hindi namin sinasabi yun. Ngayon ko lang sinabi. Siguro ilang birthday namin yun na ginawa. Kasi gusto namin, pag nag-celebrate kami, hindi lang yung ikaw lang yung mabubusog, ikaw lang yung masaya. Yung mga tao na walang-wala, di ba mabigyan mo ng mga, kahit simple. At makikita mo, pag binigyan mo sila ng, kahit pritong manok lang yun, fried chicken lang yun, tapos isang kanin, makikita mo yung mga ngiti sa mukha nila, na talagang, alam mo yun, yung mga nasa kalsada, yung mga nag-ano ng kariton, nagtutulak ng kariton, yung mga mambubuti, lahat ng, yung mga bata na, ano tawag yan, gala. Dito pa noon sa may Neapolitan, napakarami niyan dati eh. Dito sa may likod ng SM, di ba dyan, mga maraming nagja-jogging. Paghapon dyan, marami dyang mga nakahiga lang sa kung saan-saan. Yun. At yun nga, sabi ko, pagka nakatulong ka sa mga taong yun, ang sarap ng feeling, no? Tapos yung bibigay mong pagkain, sasamahan mo ng Bible verse, di ba? O kaya, mga tracts, o kung ano pa, no? Kaya sabi ko nga, ngayong Pasko, ano kaya yung magagawa natin sa mga tao? Di ba? Ngayong December, ano kayang pwede nating gawin sa kanila? No? Di ba, lagi naman tayong blessed ng Panginoon, pero tayo, ano naman kaya yung ibe-bless natin sila? Ano naman kaya yung kaya nating gawin para sa kanila? Kaya nga, point number 3, shine your light. Paliwanagin mo ang iyong liwanag. Kaya napakahalaga nun sa ating buhay, mga kapatid, na yung liwanag ni Kristo ay makita. Yung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Gusto yun ng Diyos. Sabi niya, kung anong ginagawa mo sa maliit na ito, ginagawa mo rin sa akin. Kung ano yung ginagawa mo sa mga kapuspalad, sa mga nangangailangan, sa mga tao na nakikita mong nag-struggle, tumutulong ka para maibsan man lamang yung paghihirap nila. Nakikita ng Panginoon at na-appreciate ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng liwanag sa ating buhay, mga kapatid. Napakaraming benepisyo noon sa ating buhay. Kaya nga, mahirap pag nawala ang liwanag. Alam nyo, sa Alaska, meron silang season na yung araw nila, puro dilim, puro gabi. Di ba? Yung araw naman nila, may season naman na araw-araw, puro araw. Kaya nyo ba mabuhay sa ganun, mga kapatid? Yung may season sila na yung araw nila, puro gabi. Yung sa ibang season naman, yung araw nila, puro araw naman. Alam nyo ba, base sa pag-aaral, tuwing nakaschedule yung season na puro gabi, ang daming tumataas yung rate ng depression nila at yung suicide. No? Kasi pag puro kadiliman lang ang naano ng tao, nade-depress yung tao eh. Pag walang liwanag, nade-depress, naiirita, di ba? Ang daming nakakaisip na mag-suicide, problematic yung buhay, drama, kasi madilim. Di ba? Kaya hindi maganda yung palagi lang ding madilim. Kasi kung minsan pag madilim, di ba? Minsan pag broken-hearted ka, nag-i-emote-emote ka, nakapatay yung ilaw. Niwalayan ako ng jowa ko. Kapatay yung ilaw, nakakumot pa. Tingnan mo pang gano'n yung ano.
Binabrowse mo, meron ng ibang dinidate. Tapos papailawin ng nanay mo yung ilaw, magliliwanag. Mawawala yung emotion mo kasi liwanag na eh. Patayin mo yung ilaw, liwanag. Pagpatay ng ilaw, balik ka uli doon. Di ba? Kasi ganun yun eh. Pag nade-depress ang tao, nagiging emotional yung tao pag madilim. Kaya sa buhay natin mga kapatid, malamang kung puro emotional ka, puro problema ka, gusto mo nang nade-depress ka, nakakaisip ka na wakasan na lang ang buhay ko, tapusin na lang ang buhay ko, malamang madilim yung buhay mo ngayon. Malamang nasa kadiliman ka ng buhay mo ngayon, pero ang tangi lang nating pag-asa, ang tangi lamang nating kailangan mga kapatid, ay buksan yung ilaw. Sabi ng Panginoon sa John 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay na di na lalakad sa kadiliman. Kaya kung ikaw masyadong madilim ang buhay mo ngayon, kung masyadong parang sarado yung isip mo, gulong-gulo ka, hindi mo na alam ang gagawin mo, parang wala kang gana, wala kang saya, gusto mo na lang matapos yung buhay mo para mawala na. Ano sabi ng Panginoon? Lumapit ka sa Kanya. Siya ang liwanag. Pag nagkaroon na ng liwanag ang buhay mo, makikita mo maganda palang mabuhay sa mundo. Maganda pala ang mga bulaklak, maganda pala ang mga puno, ang mga tanawin, ang lahat ng ninalang ng Panginoon. Maganda pala ang mga ninalang niyang mga hayop. Yung iba, naging pet pa natin, naging alaga nating aso. Maganda pala yung ginawa ng Panginoon at maganda pala ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Pag may liwanag na sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sabi ng katulad ng sinabi ko kanina, yung dilim ay isang bagay na nangyayari kung absent ang liwanag. Kung may liwanag, walang dilim. Kaya sa ating buhay, kung nandyan si Kristo, hallelujah, kung si Kristo ay tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kung tayo ay nagpakumbaba ng ating sarili sa Kanya, kung tayo ay umamin na tayo ay nagkasala at kailangan natin ng kapatawaran ng Panginoon, tayo ay bibigyan ng Lord ng liwanag sa ating buhay. Si Kristo lamang ang ating kailangan sa ating buhay, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, isipin natin ang ating sarili. Tingnan natin ang ating buhay. Ako ba ay may Kristo sa aking buhay? Nandun ba si Jesus sa aking buhay? Be the light of the earth. Kung ikaw ay believer na, kung ikaw ay mananampalataya na, you are the light. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Huwag mong hayaan na maghari ang kadiliman sa buhay mo dahil binili ka na ng Panginoon, iniligtas ka na ng Panginoon, binago ka na ng Panginoon. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay dahil galing ka na sa dilim. Iniahon ka na ng Panginoon sa liwanag. Huwag mo nang balikan ng kadiliman. Don't hide your light. Huwag mong itago yung liwanag mo. Ipakita mo kung sino kang talaga. Ipakita mo kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. I-testimony mo yung kaputihan ng Panginoon sa buhay mo. At higit sa lahat, point number 3 natin, shine your light. Paliwanagin mo. Paano tayo mag-shine yung liwanag ni Kristo? By doing good works. Sa paggawa ng mabubuting gawa. Gumagawa ka ng mabubuting gawa, hindi upang maligtas ka, upang mabayaran ang kasalanan mo, hindi yun. Gumagawa ka ng mabuting gawa dahil ikaw ay ligtas na. Kaya masaya ka at ibinabalik mo sa mga tao yung pag-asa na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang pagdating ng panahon, sila rin ay maging katulad mo na mamuhay sa kaliwanagan. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Be the light of the world.
Ama naming banal, maraming salamat, O Diyos. Sa iyong banal na salita, Panginoon, na nagsasabi, Lord, na kami ang ilaw sa sanlibutan na ito. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na amin laging paliwanagin ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Lord, tulungan mo kami na maging reflection mo, Panginoon. Yung liwanag mo, yung kabanalan mo, Panginoon, ay mag-reflect sa aming buhay. Nang sa gayon, Lord, kami ay maging bearer ng liwanag. Salamat, Panginoon, na lahat ng kabutihan na ginagawa namin, Panginoon, ay dahil sa kami ay nakakilala sa iyo, Panginoon. Hindi upang magpakitang tao lamang sa mga tao, kung hindi, Lord, ginagawa namin yun dahil kami ay masaya na kami ay linigtas mo at binigyan mo ng bagong buhay. Salamat, Lord. Tulungan mo kami na maging ilaw. Tulungan mo kami, Lord, na hindi namin itago ang ilaw namin, Lord, ang aming faith. Tulungan mo kami, Panginoon, na magliwanag kami saan mo man kami dalhin, Lord. And I pray, O God, na manatiling nagsashine ang liwanag mo sa buhay namin. Lord, I pray sa aking mga kapatid na nakakaranas ngayon, Lord, ng ang kanilang ilaw ay aandap-andap. Ang kanilang pananampalataya ay aandap-andap sa iyo, Lord. Tulungan mo sila, O God. Sindihan mong muli, Panginoon, pag-ilawin mo, pagliyabin mo, Lord, ang kanilang puso, O God, nang sa gayon, Panginoon, magbalik ang kanilang pagmamahal sa iyo. Lord, gumawa ka ng paraan upang sila, Panginoon, ay manumbalik sa iyo, O Diyos. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, kung kami malalayo sa iyo, wala kaming magagawa. Walang mabuting kahihinatnan ng aming buhay, bagkus lalo pa kaming mapapahamak. Sabi ka sa iyong banal na salita, lalo pa, Panginoon, na nakilala ka na namin at kami tatalikod sa iyo, lalong mapapahamak ang aming buhay. Sabi sa Bible, mas mabuti pang hindi na lang namin nalaman ang katotohanan kaysa nalaman namin, Panginoon, ngunit bumalik kami sa kadiliman. Lord, tulungan mo na hindi kami manghina sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi tumalikod sa iyo anumang pagsubok ang aming harapin, Panginoon. Manatili kaming nakatayo, manatili kaming matatag, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak, O Diyos, na hindi kami madaya, na hindi kami maloko, na hindi kami mapaniwala, Lord, ng mga tao na walang takot sa iyo, O Diyos. Kaya salamat, O Panginoon, na ikaw ay aming naitaas. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.